The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The Kasens, it's time to shine! Money Talks sa Afternoon Grind. Budget tips na on the go with Talking Sense as Sensei Go. Sa unang pagkakataon sa ating programa, kami ang inyong financial besties na makakasama niyo ngayong hapon. Ako po si Mrs. G. At ako naman si Branky Tan, isang hapon na naman ng puno ng makabuluhang usapan patungkol sa ating mga kaperahan. This is Talking Sense, make your money make sense. So batiin natin ng isang magandang hapon lahat ng tagapakinig natin at sa mga nanonood ng ating Facebook Live via our Facebook page. Yes, friend, isang magandang hapon syempre sa ating hardworking and dedicated Director 4, Dr. Junicio G. Alvinia, and sa ating Deputy Director, Sir Joel V. Dator. Yes, and batiin din natin syempre yung mga butihin at masisipag nating farmers na ngayon nakikinig sa buong Filmic community na nakatutok sa kanya-kanya nating mga opisina. Syempre yung mga kasamahan natin sa cluster, friend, no? At yung mga nakabiyahe ngayon, ingat po sa ating lahat, lalo na sa ating mga drivers. And syempre sa Finance Division, hello, magandang hapon po sa inyong lahat. So friend, kamusta ka naman ngayon? Masasabi ko, mabuti naman friend. Alam mo naman sa finance, maraming papel na umiikot. Yes. Pero yun talaga ang tungkulin ng Finance Division kasi nga, para sa Filmec, para sa bayan. And speaking of, dahil nabanggit mo rin friend yung tungkol sa trabaho natin at sa mga tungkulin natin bilang processors, mag-recap muna tayo, no? So last time nakasama po natin si Miss Baba G at si Miss Rose Gold na tinalakay ang role ng Finance Division sa mga government agencies katulad natin dito sa Filmec. at doon nalaman nga natin at nahimay ang kahalagahan ng kung ano-ano ba ang ginagawa ng Finance Division sa mga ahensya ng gobyerno. And kinapulutan din natin ng aral yung mga bigati nating tagapagsalita last time, friend, ano, na nag-share ng mga experiences and knowledge nila sa ating lahat. At ngayon, bilang pagpapatuloy, sit back, relax, at patuloy tayong tumutok via our Facebook live stream at napakikinggan dito lamang sa Radyo Agri 90.1 Filmec, Kasaganan para sa bayan. Huwag na din natin itong patagalin pa, friend. Mga karadyo agri, ngayong araw, naniniwala ako na halos lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayon ay may experience na sa pagbabudget o paghahati-hati ng mga kaperahan. Yes, friend, tama ka dyan. So be it a good experience, bad experience, o yung mga saktuhang experience lang natin. So ang mahalaga, sa bawat experience, meron tayong natututunan. So sabi nga ni Baba G last time sa pagbabudget ng pera sa ating ahensya, yung pera ng gobyerno ay hindi lamang natin basta-basta pwedeng gastusin, no? So meron tayo dapat budget plan, mga work and financial plan, mga kompletong dokumento, friend, ano? So sa personal naman nating buhay, not necessarily meron tayong mga ganong kapapilan. Ang mahalaga naman, meron tayong sapat na kaalaman sa tamang pagbabudget ng ating kaperahan. Tama, friend. Kaya naman mga karadyo agri, ngayong araw ay ating pag-uusapan at hihimayin ng makabuluhang topic na ito. Actually, yes, friend, excited na ako dito eh. Ako din, yes. Kaya let's dive deeper this afternoon sa ating pangalawang episode dito sa Talking Sense na may title na Slice It Right, the Golden Ratio of Budgeting, the 50-30-20 Rule. So grabe, no friend, ang bigat ng golden ratio na term, lalo na kung usaping pera. So, kasi pala sa pera, meron tayong ratio. So, ikaw ba, friend, may idea ka ba kung ano yung 50-30-20 rule na to, no? So, ako kasi yung alam ko lang na 50-30-20 is yung sa TEV natin, di ba? 50% sa accommodation, 30% sa meals, then 20% sa incidental, di ba? So, meron din palang 50-30-20 pagdating sa pagbabudget. Actually, nag-search ako kanina dyan kay paring Google. Yes. Ang 50-30-20 rule pala ay American way or smart way of saving money. 50% ay napupunta sa ating needs, 30% sa wants, and 20% ay sa ating future or savings, kumbaga. So, para pala sumakses ka, dapat alam mo yung 50-30-20 rule. So, alam mo, friend, parang perfect topic to, lalo na sa amin ng mga newly married. So, hi, shout out dyan sa hubby ko dyan, no? Kasi ngayon, iba yung adjustments ko, lalo na financially, no? Kasi nung dalaga ako, akin lang eh. Pero ko lang. Solo. Yes. And, kumbaga ngayon, may kasama na ako. Two became one, sabi nga nila, no? So, it's a good topic din para mas magkaroon pa ako ng knowledge kung paano ko i-handle at i-manage yung finances namin mag-asawa. So, lalo na ngayon,
parang kung ginagawang accountant ng asawa ko sa sahod niya. Ikaw lahat ng nag-adjust. Which I think, go to privilege and responsibility na rin. And speaking of which, friend, no, yung special guest natin today ay getting married na rin. Or married na. Feeling ko Pero congratulations naman sa ating soon-to-be Mrs. Kaya naman, without further ado, wag na natin din talaga tong pahadain. Kung to further our knowledge and give us all advices, ideas, and tips sa kung ano nga ba ang 50-30-20 rule, mayroon tayong inimbitahan na special guest ngayong araw. Yes, special talaga. So, kilalang kilala natin siyang lahat. So, we're very privileged to introduce our special guest for today. Isa siyang financial educator, licensed life underwriter, and an associate financial planner. Grabe, friend, ang bigat. Sobra. Yes. Kaya ito na nga mga karadyo, our very own Science Research Specialist 1 from CTF FMOD. Give it up for Miss Joyce Ann Alcantara. Hi, Miss guys! Hi, Miss Joyce! So, thank you po sa pagpapaunlak ng invitation namin to share your knowledge and expertise sa financial matters. So, kamusta ka naman, Miss Joyce? Ayan, excited syempre. Lalo Ang kasama Buti ka ko pa kayong excited. dalawa. Kami kasi nahalong ka ba na May kaba din, pero mas namumutawi yung pagka-excitement, yung excitement natin kasi makakapag-share tayo ng knowledge and experiences sa mga kasama natin sa Radyo Agri. Yes, alam ko excited na rin silang matuto. So, let's start na, no? So, Miss Joyce, naganda kami ng mga ilang katanungan na pwede nating ma-share sa mga viewers natin. So, ang ating unang katanungan, what is 50-30-20 rule? Bigyan mo na kami ng konting ideas or a brief introduction kung ano nga ba ito. So, sige, simulan na natin yan, di ba? So, ang 50-20-30 rule is a common budgeting technique, kagaya nga ng sabi ni Brenky Tan kanina, na after you receive your income, you allot 20% for savings or investments, or payment para sa pagkakautang kung meron man, 50% para sa ating mga pangangailangan, and of course 50% para sa mga needs, and 30% para sa ating mga wants. So pwede nating doon sa savings na pwede tayong mag-unti-unti ng small savings, it will become big money at some time, 'di ba? So ayun siya. So, tama ka rin pala, friend, dun sa allocation ng mga sinabi ko kanina. Sa 50-30-20 rule na yun, hindi lang pala basta na sumahod ka, gastos dito, gastos dyan. Kasi papasok din yan talaga yung iisipin mo na, yung quotation ba, na live your life to the fullest. Pero hindi naman palaging pwede na pagkasahod ko, gastusin ko to, biling ko yan. Hindi naman pwedeng palaging ganun. Dapat talaga iniisip mo yung future mo, kung saan mapupunta, may pagdadalhan talaga lahat palagi. Yes. Pero Miss Joyce, itong income ba ito ba yung net? O kasi marami sa atin na binabawas pa Deduction. O may mga deductions. So, itong sinasabi natin na income is net na siya. Kasi naman, di ba yung sa atin na mga empleyado ng PhilMec, automatic dinideduct na sa atin. Wala na tayong choice. Hindi na natin control yung tax, SSS, or GSIS, sa PhilHealth. So, sa net na talaga. Mandatory kasi siya. So, parang wala ka ng control doon. So, yung take home natin is net na talaga siya, na income. Yun naman din kasing ibinabawas sa atin, like SSS, GSIS, is maituturing pa rin natin siyang savings kasi naman magagamit pa rin natin siya in the future. Yes. So, follow-up question lang din, no, Miss Joyce. Ano ba yung mga halimbawa ng needs, wants natin, and kung ano yung mga papasok sa savings, di ba? So, baka kasi nalilito yung mga viewers and listeners natin. Kasi for example, meron tayong mga subscriptions, Spotify, Netflix na part na ng daily natin. Samgipsal, Wings, or iced coffee. Saan ba siya papasok, Miss Joyce? Sa atin bang wants or kasi need siya at pagkain niya? Yan, Good sige. question. Oo, tama ka dyan. So, sige, simulan natin. So, sa 50%, sabi nga natin, is yung sa needs. So, papasok dyan yung renta ng bahay, kung halimbawa yung sa mortgage, kasi 'di ba yung kukuha ka, tapos babayaran mo yung mortgage. So, utilities, tubig, kuryente, isama na natin yung wifi. Kasi sa panahon natin ngayon, needs na talaga siya. Yes. Hindi na siya wants Kasi kailangan na natin talaga siya sa daily life. Yes, sa pang-araw-araw, especially yung mga bata. Lalo ngayon na after the pandemic, karamihan na sa atin naka-work from home. So, needs na talaga siya papasok. And of course, yung groceries and pagkain. So, talaga, andun siya sa
sa 50% na needs natin. Of course, transportation. So, kung nagbabayad ka pa ng kotse, doon din siya papasok. And of course, sa loan payments. So, kasama na siya sa 50%. Kasi, malulubog ka sa utang kapag hindi ka nagbayad. So, unti-untiin natin siya. Yun. Tapos, doon na tayo sa 30%. Doon sa wants. Ayan na yung sinasabi mong wants is, andun yung dining out, nandun yung sangyupsal. Once na siya Once siya. Kahit pagkain, Miss Joyce. Oo, kahit pagkain siya. Kasi pwede ka namang hindi magsangyupsal Pwede ka namang magluto sa bahay, di ba? Makakatipid ka pa. Pero nagiging once na siya kapag hindi na siya nakasama doon sa budget natin Parang lumagpas na siya doon sa needs. Pwede ka namang hindi kumain ng sa labas. Oo, di ba? Naman pwedeng, wag ka na lang ding magkape. Oo, di ba? Pwede ka namang bumili 3-in-1. Oo nga, 30% pala. And of course, kasama dun sa wants natin, yung sinasabi mo, Mrs. G kanina, yung subscription, which is Spotify, Netflix, yung sa entertainment, or halimbawa kung manunod ka ng sine sa labas, so doon din siya papasok sa wants. Kasi kung pwede namang wala siya meron naman pwede naman tayong mag-download ng music kung gusto mo talaga siyang makapakinig. May YouTube naman, free naman din siya, di ba? Mapanood din naman. Oo. Mga And of course, yung sa Netflix, marami namang applications dyan na libre siya, na hindi mo kailangan mag-subscribe. So, ayun siya. And of course, dun sa ating 20% na savings or yung ating investment yan, andun din yung ating emergency fund. Mahalaga yan kasi hindi natin sigurado hanggang kailan tayo nagtatrabaho. So, doon sana sa emergency fund natin, makapag-alat tayo at least sana 3 months ng ating income kung ikaw ay single. Pero kung ikaw naman ay married or meron ng family, at least 6 months or 1 year sana ng ipon mo kada buwan. So, ita-times natin siya doon para at least mawalan man tayo ng trabaho, yung buhay tuloy-tuloy pa rin yung gastusin tuloy-tuloy. Backup. Oh yes, kailangan lagi tayong may backup. And of course, yung investment, kasi ang iniisip natin, kaya naman tayo nagtatrabaho para sa future natin at nung future ng pamilya natin. So, and of course, kung meron pa tayong extra na loan payment, dun mo rin siya, untiin mo siyang isave doon sa ating savings. So, ayun siya. And of course, yung sa, idagdag ko na lang din, pwede nating ilagay sa savings yung ating bonus. Kasi bonus yan parang technically, hindi na siya kasama doon sa monthly na sahod. Oo, sa monthly na sahod. So parang extra na siya, bonus mo na siya. So, dapat yung bonus natin, meron din siyang 50-30-20. Lagyan mo din siya ng ganon. Ang dami din pala yun. 200% na. Sobra na. So, doon naman, kanina kasi medyo blurry pa tayo Miss Joyce Pero ngayon parang nabigyan na ng linaw kung ano nga ba ang golden ratio ng budgeting. Yes. Palaging tandaan at huwag malilito, yung mga needs natin, ito yung mga bagay na I can't live without it. So, yung wants naman natin, ito yung mga bagay na ine-enjoy nating gastusin or gamitin by choice. So, sa savings naman natin, ito yung mga pang long-term financial security. Yes. And unang tanong palang grabe, siksik, liglig, at umaapaw na kaalaman. Sobrang haba na nun, Miss Joyce. Oo nga. Parang pwede na tapusin. Parang pwede na And para naman sa ikalawang katanungan, Miss Joyce, thus the rule can be flexible or dapat ba consistent siya? O kung pwede bang gawing instead na 50-30-20 is gawin naming 40-40-20? Pwede 40-50-10 or 60-20-20. So, paano nga ba kung halimbawa mas malaki yung porsyento ng kailangan ko sa needs ko, no? So, halimbawa, dumami yung oras na gumamit ako ng aircon. So, tumaas yung konsumo ng kuryente. Yes. And paano naman kung yung 50% ko is kulang? Pwede ba akong kumuha ng porsyento sa wants ko or porsyento sa savings para ma-offset ko yung kakulangan sa needs yung sumobra mo dun. Yes. Definitely flexible siya kasi wala naman tayong one budget strategy for all kasi iba-iba naman tayo ng priorities sa buhay, 'di ba? Nasa tao pa rin talaga 'yan kung ano yung gusto niyang makamit. So kung ano yung goal niya. Halimbawa is kung sabi mo nga lumaki yung sa needs natin, ang mas mainam na bawasan natin is yung sa wants. Kasi wants mo lang naman siya pero dapat doon sa savings, mauna dapat siya savings, less yung ating expenses, and saka pa lang yung ating wants. So, friend, pag sumobra sa aircon, bawasan mo na ang samgyup. Kasi needs sa no? Oo. So, talagang ikaw mismo mag-a-adjust, Miss Joyce. Yes. So, kanina nga pinaliwanag na ni Miss Joyce yung pagkakape. Actually, itatanong ko sana pa din ulit yun Kaso, nalinawan na ako masyado. Nang pagkakape pala ay
ano siya? Medyo nakalimutan niyo ba? Once na talaga siya papasok. Yung pagkakape naman kasi siya is, lalo na kung buti na lang, wala kang Starbucks na malapit dito sa atin baka... Kabanatuan ng pinakamalapit. Oo. Kasi ang Gasolina pa. Sa true. Kapag mabiyahihin. Lalo na kasi pag empleyado ka na sumahod, uy friend, tara naman kape. Deserve natin to. Yes. Palaging ganun. Yun talaga nakakabulag ng bawat empleyado So, yung pagkain sa labas, talagang hindi maiiwasan to, Miss Joyce Yes. Nasobrahan man sa needs, halimbawa nga yung sa, nabanggit mo na pala kanina yung sa kuryente, friend. Yes. Kaya talagang mag-a-adjust ka sa kung saan mo huhugutin. Sa 50-30-20 na yun, Parang, ngayon to sum it up, mga kasents, itong golden rule pala ay pwedeng i-adjust depende sa sitwasyon and sa priorities. Correct. Mahalaga pa rin talaga yung pagkakaroon ng disiplina at pagiging mindful sa ating mga gastusin. Tama ka dyan, friend, no? And hindi lang siya pala one size fits all. So, may mga adjustments tayo depende sa financial situation ng bawat tao. So, halimbawa, kung yung kita natin ay maliit, pwede nating bawasan yung wants natin, sabi nga ni Miss Joyce, So, from 30, baka pwede na lang gawin natin 10%. Yes. And sa halip na 20% na savings, kung kailangan talaga at kinulang, pwede nating gawing 10%? magsimula tayo sa 10%, no? And as time goes adjust. by, Adjust. Yes. And yung natitira nating pera, and kung kailangan talaga isa, needs natin ipapasok. So, ang importante, meron tayong awareness kung paano natin gastusin yung kita natin at laging may pagtutok sa savings kahit maliit lang. Yes. So, next question natin, Miss Joyce. Sa iyong opinion, does 50-30-20 rule can be applied and practiced in the Philippines? Kasi, considering yung cost of living, compensation rate, medyo kasi may mga minimum wage. Inflation rate. Rate. Ang dami kasing factors Sa side mo, Miss Joyce. Ano bang pwede nating magawa? Applicable ba siya? Applicable or doable ba siya or sa Pilipinas? Yes, doable naman siya, pero mahirap. Disiplina talaga yung kailangan natin. Matinding disiplina. Kasi ikaw, dati kang spender tapos bigla kang magiging saver. Ang hirap nun, di ba? Parang dating hindi mo alam kung paano gawin, tapos biglang sasabihin sa'yo, gawin mo to. Paano? Di ba? So talagang mag-a-adjust ka din talaga. Kailangan mo din aralin kung paano mo siya sisimulan. So, practicable naman siya dito. Marami nang gumagawa din yan ng 50-30-20 or yung kagaya ng sabi natin, na-adjust siya kung ilang percentage natin siya gagamitin, pero it varies pa rin talaga from person to person. Ano ba yung nakadepende dun sa tao, kung ano ba yung kanyang priorities sa buhay. Kasi ang hirap din yan lalo sa mga breadwinners natin. Kasi hindi mo talaga maiiwasan na meron talaga sa pamilya na nagtatrabaho na yung kapatid niya paaaralin mo, yung susunod papaaralin mo ulit, di ba? Hindi talaga matatapos yung cycle na ganon. Pero dapat tandaan din ng mga breadwinners natin, hindi tayo palaging breadwinner. Unahin din natin yung sarili natin kasi mawawalan ka, mauubos ka, 'di ba? Isipin mo din yung sarili mo. So, ang priorities naman natin, kaya din tayo nagtatrabaho, of course, yung family natin. Ano ba yung gusto mo dun sa family mo? Isipin mo ba yung future nila, 'di ba? So, ano ba yung kaya mong i-provide? Marami tayong responsibilities sa family, sa ating mga utang. Halimbawa, kung may minana ka bang utang, tas ikaw magbabayad. So, sobrang hirap din talaga niya. So, while nagpo-provide ka, nagbabayad ka ng utang. So, parang lulubog ka talaga kung hindi mo uunahin yung sarili mo. Mauubos ka talaga. Yes, talaga. Matinding disiplina talaga kung gusto nating magsimulang mag-ipon. So, ayun talaga siya. Ngayon na sa mga nanonood, sigurado ako, ang 50-30-20 rule, after nilang mapanood to, doable na. Oo, sana naman, di ba? Ano talaga yung it depends Hindi mo maaalis yun kasi wala namang buhay na tiyak. Tulad nga ng pagbabudget, may mga factors talaga na magiging hadlang para ma-apply yung ganitong rule. Pero kapag iisipin mo talaga na kailangan mong gawin para sa future mo, why not? Yes, talaga naman. Ano mo talaga, gawin mo talaga siya. So, ang key dito ay discipline at yung willingness and ability natin for some Adjustments. Yes. Kung hindi natin kayang sundin ng buo, pwede nating baguhin yung percentages batay sa personal na sitwasyon. So, 3 keywords na nang nabubuo natin dito, friend, Miss Joyce, and mga kasens. Ito yung una, awareness. Discipline. Second ay discipline. And ngayon naman yung adjustment.
So, as a financial educator, Miss Joyce, pinapractice mo ba or pinapractice niyo ba yung 50-30-20 rule? Yes, pinapractice namin siya pero with a little improvement. So, ang tawag namin dyan is the abundance formula. So, ito ay nakita namin, nabasa namin sa book ni Brother Bo Sanchez entitled The Abundance Formula. So, we allot 10% sa tithes kasi kailangan natin magbalik kay Lord. Unahin natin na mag-give back sa Kanya. Kasi lahat naman ng blessings na natatanggap natin ay galing sa Kanya. So, hindi talaga yung top priority. Yes. So, magbigay tayo kay Lord kasi marami siyang blessings na binibigay sa atin na feeling mo hindi mo deserve minsan, diba? Once na naka-receive ka ng blessings, parang ibigay mo naman. Yes, ibalik mo agad bagay, sa kanila. Ibalik mo agad. So, sa tithes naman, as anything that gives you spiritual growth, pwede din naman siya. Halimbawa, 10% siya na iaalat sa tithes, pwede siyang 5% para sa church or 5% para sa mga charities or organization na feeling mo is nakakatulong ka, nakakapagbalik ka para sa kanila. And be it donation sa church nga or sa chosen na tao or charity, and 20% sa savings or investment, and 70% na doon yung needs and wants. Pwede na siyang magkasama. Wala talagang maiiwan. Oo, walang maiiwan. So, ayun siya. Tulad nga ng napag-usapan natin kanina, no, pwede nating i-customize yung budgeting formula na natin depende sa ating priority. Yes. Tulad ni Miss Joyce, they practice the abundance formula naman na inspired by Brother Bo Sanchez. Parang I remember may Miss Joyce, yung college professor ko na ini-introduce niya yung books ni Brother Bo. No? Parang, it's time to take time to read the books na friend. No? Nada-download ba yan o nabibili? Nabibili siya. Wala pang 300 pesos. I-check nyo na lang sa online. Ayun siya. The Abundance Formula yung title. Sa halagang 300, matututo ka na. Yes. Give thanks to the Lord talaga. Yung 10%, ang laking bagay nun kapag naipon na para na bibigay natin kay Lord, diba? Yes. Sa mga charity donations. Mayroon ka ba mga tinutulungan na charity or mga tao, Miss Joyce? Nagawa na, dun sa 10% na yun, bukod dun sa binanggit mo kanina. Baka pwede mo i-share sa amin, sa mga viewers natin. Ayan, kami naman, every Sunday, naalala ko dati, nung medyo hindi pa ako aware, hindi ko pa nababasa yung book. Kapag magbibigay ka doon sa church, hanapin mo pa yung barye. Penging ang 10, penging ang 20. Yun palagi. Nakasanayan natin diba? Yun. Dalawang beses kang magbibigay kapag sa simbahan, diba? Una yung sa donation, tapos pangalawa kung sa pagpaenda yung papagawa sa simbahan, diba? Minsan dun sa pangalawa, hindi ka na nagbibigay kasi nagbigay ka na nung una, diba? Medyo madamot tayo sa part na yun, diba? Nagkasya ko na yung barya ko sa una. Barya talaga ibibigay natin. Pero nung nalaman ko, nabasa ko siya, sabi kong ganyan, ay, parang ang daya ko pala kay Lord. Ang laki ng binibigay niya sa akin, ang liit ng binabalik ko sa Kanya. So, nung natutunan ko to, sabi ko, ay sige, pero sabi ko, sige, ibalik natin kung magkano yung binibigay ni Lord, lagyan natin ng 10%. So, sabi nyo nga kung pwede din siya na 5% doon sa church or 5% doon sa organization. So, meron kaming tinutulungan every year doon sa kinabibilangan ko na organization dun sa Nueva Ecija Backpackers and Mountaineers Incorporated na team is we are NGO sa non-government organization siya. So, lagi kaming tumutulong. Meron kaming mga lapis at papel na program na nagbabalik dun sa mga estudyante. So, yearly, bago magpasukan, nagdo-donate kami ng ganitong halaga. Yun. Diba meron tayong or gamit din, nagbibigay din kayo ng gamit. Yes, or pwedeng cash or in-kind donation na binibigay siya. So, lahat nagtutulong-tulong dun. Kasama na din yung mga dental mission, medical mission. Isa siyang parang feeding program. Yes, kasama na din yun. Isang event, malaking event namin siya dun sa organization. Once a year siya, yes. That's truly an amazing and inspiring story, Miss Joy. Sana mas dumami pa yung mga tao na katulad ninyo. And ngayon na napanood natin at napakinggan natin yung storya and yung budgeting formula that you are into, mga kasens, no? Natuto na tayo sa tamang budgeting, nakapulot pa tayo ng mga magagandang kwento na maaari nating kapulutan ng aral at inspirasyon. So this just reflects a grateful heart that wants to give back a portion of what He has given to us. So ang ganda, friend. Thank you, Miss Joyce. Yes. Thank you, Miss Joyce. At para naman sa ating huling katanungan. Last na ba yun? Oo. Nabitin ako. Kanina sabi natin na yung lahat ng tanong natin nasagot na niya sa number 1. Pero hindi pa pala. Kasi nga parang gusto pa namin dagdagan yung tanong . Mga ano kaya tayong oras sa abutin.
So yun, Miss Joyce, pwede mo bang magbigay ng tips or advices sa ating mga viewers and listeners on how to save money? Sige. Ang una natin dyan is live below your means. Don't spend more than what you earn. Disiplina talaga. Pwede kang mag-cut down ng expenses, maglista ka ng mga expenses na ano mo sa everyday. Mag-track ka ng expenses. Meron akong ginagamit na wallet app in which lahat ng mga gastusin ko everyday or sa buong na yon, nililista ko siya. Kahit piso yan, i-alat mo yan doon, ilista mo siya. Kasi monitored? Yes, i-monitor mo. Kasi malalaman mo doon saan ka, napagastos ako sa ganito, bawasan ko siya sa susunod. Kasi mas malaki na yung nailaan ko dito, di ba? Pag ako naglista, mahaba. Plan na, no? Yes, oo. Meron siya, may wallet app na tinatawag. Nakalista doon, pwede mong ilagay doon yung kung magkano na yung savings mo, tapos ganito yung hawak mo na cash, natatrack mo siya. Everyday. Yes, everyday. I-list down mo siya doon. And of course, naalala ko din is isa sa discipline is yung delay your gratification. Kasi tayo kapag sumahod, pag nakatanggap ka ng bonus, ay deserve ko to. Kaya nang sabi niya kanina, one-time millionaire. Pwede naman siya. Pwede naman. Basta nakaalat siya doon sa ating wants. Huwag ka lang susobra doon sa wants. Kasi kapag lumagpas ka na dyan, ikaw din ang mahihirapan talaga. Pwede naman, deserve mo naman din yan, basta napaglaanan mo ng pera, di ba? Pag-isipan nating mabuti yung binibili natin, ginagastos nating pera kasi lahat naman yan ay ating pinagpapaguran. And of course is yung bawasan mo yung Shopee. Isa din yan sa disiplina di ba? Uninstall na ako. Shout out sa mga ko dyan sa Kokolemi. Kilala ka na nga ata friend ng rider Oo! Parang sa labihan. Iniiwan na lang. Iniiwan na lang kasi alam na. Ayun, bawasan natin kung hindi naman talaga natin siya kailangan. Pwede mo naman siyang bawasan. Pag-isipan nating mabuti kasi ako din naman nagsha-Shopee kasi mura lang din talaga doon. Pero kung sa tingin mo hindi pa naman siya talagang kailangan, hindi naman siya needs at wants lang siya, pwede natin siyang bawasan kasi pwede mo naman siyang ilaan doon sa savings, 'di ba? Doon na lang siya ilagay. Oo, pwede mo na lang siyang doon ilagay. And lastly, doon din sa discipline is save now and enjoy later. Yes. Yun talaga yung gusto kong pwede tayong mag-save tayo ng mag-save, ngayon tayo mag-adjust, ngayon tayo maging disiplinado para in the end, meron talaga tayong i-enjoy, di ba? Correct. Ang hirap naman mag-retire ng wala kang pinag-retirean, di ba? Walang backup plan. So, another ko dyan is yung look for another cash flow or mag-increase tayo ng ating cash flow. Kung sa tingin mo, kagaya ng sabi ni Miss Jel kanina, tumaas yung konsumo ng kuryente mo, tapos biglang kukuha ka sa iba, 'di ba? Kukuha ka sa savings. Doon ka na lang magbawas sa expenses. Kasi basta wag mong babawasan sana yung 20% na savings. Sana doon ka disiplinado ka talaga doon sa ating part ng savings. Kung talagang kulang, hanap tayo ng pwede nating pagkakitaan. Marami diyan. Pwede ka mag-affiliate. Nakita niyo ba 'yun sa internet? Diba? Ang dami nag-a-affiliate ngayon. So, talagang magpo-post ka lang, magaganito ka lang, kikita ka na. Video ka lang sa ang description ng item na yun. Oo, pwede nga tayo mag-vlogger, 'di ba? Ang laki ng kita ng mga vloggers. Open ka ba doon? Tayong tatlo, no? Pwede mo din gamitin yung talent mo. Halimbawa, kung may talent ka sa baking, pwede kang magtinda. Another cash flow yan, di ba? Pwede kang magsulat ng research paper. Malaki yung bayad dyan, di ba? Gamitin sa mga estudyante. Gamitin natin yung talent talaga natin. And, of course, pareho na rin dyan is yung paramihan natin yung ating revenue stream. Kasi kung nahihirapan tayo sa iisang stream of income, dagdagan natin. Kasi mababaon talaga tayo sa utang. Kung halimbawa, eto lang yung savings mo, pero yung utang mo mas mataas pa doon sa iyong kinikita. Ang pataas ay utang. Yes, hindi ang savings. Imbis na sapat lang yung sinasahod, kulang pa. Yes, pambayad ng utang. Halimbawa, yung iba kasi uutang ka para pantapal doon sa isa pang utang. So, yung utang anay nung iyong
yung perang pinansyal, yung bahay pinansyal mo, kakainin yan. Kakainin yung lahat ng savings, lahat ng ano mo. So, talagang, kung meron tayong debt, unti-untiin natin. Kaya naman natin yan, di ba? Basta meron ka lang talagang disiplina. And of course, lastly, is yung mga, piliin natin yung tamang tao na nakapaligid sa atin. Tamang tao pa rin hanggang dito. Gulat yun pa rin talaga talaga. Ang usapan na to. Tamang tao. Kasi kung yung mga kasama natin sa paligid natin is yung kagaya sabi niyo, uy, milk tea tayo, uy, order tayo ng kape. Maling tao yun. hindi ka na nakaipon, na ibili mo na lahat ng ganito, imbis na inilaan mo siya sa savings, naigastos mo na, naibili mo na siya ng kape, di ba? So, piliin talaga natin yung mga tamang tao na nakapaligid sa atin. So, ayun po siya. Medyo catchy lang, friend, ano? May comment tayo dito, ang sabi, ang mahiliwagang credit card payment. Payment po. Pag credit card. Ay, totoo. Grabe. Kapag kasi yung mga iba sa atin, kapag nalaman mo, uy, meron akong credit card, ikaskas ko kasi sa susunod pa naman. Isang buwan naman eh. Diba? Tapos pag bumalik, pag dumating na yung SOA, napakaskas ka na rin sa ulo mo kasi hindi mo alam kung saan mo kukunin yung Pero pag pambayad. dumating yung SOA, nakapagkaskas ka na ulit sa susunod pang buwan. Ganon ka-advance. Kasi ang hirap maglabas ng pera through cash eh. Parang hindi ko kayang gastusin to. Sa susunod ko na lang nasahod. Yun na lang ang talagang mindset eh. Ang feeling mo kasi kapag may credit card ka, apo ka ni Henry C, Henry C, diba? Next mo pa naman, sige, kaskas. Oo, ikaskas ko na. Hanggang sa naipon ng naipon. Yes. Wala na. Doon ka na, mababaon ka na talaga doon sa utang na yun. So, ang galing ni Ma'am Rosemary yun. Napaka-clear and precise. 4 key points from Miss Joyce. Number 1 is discipline talaga. Kailangan talaga ng disiplina sa lahat ng bagay. Yes. And next naman, look for another cash flow. Flow. Number 3, more revenue stream. And be with the Right people. that surrounds you. So, pwede tayo pala din mag-aral ng mga investment options. Ano, Yes, meron tayo madami mga dyan. Stocks, bonds. Mutual Mutual funds. fund, oy. yes. Tapos yung kanina na small businesses na pwede nating itayo. Sabi nga, yung talent natin, pwede natin gamitin. Oo, para magkaroon- pagkakitaan natin, di ba? Yes, mag-vlog Kaso wala tayo. ako nun eh. Wala akong talent. And malaki rin yung impact talaga ng mga taong nakapaligid sa atin kasi they influence what we do. Palagi. Yes. So, ikaw naman, friend, kung bibigyan mo ng tips and advices yung mga listeners and viewers natin ngayon, so ano ang may bibigay mo? Siguro friend doon ako sa clear financial goal. Kasi nga hindi mo po pwede na pagka-receive ba ng pera, gastos na ba ako agad. Dapat may hindi. Ay, hindi ba Ano yun? lang yun? Mga sinasabi ko lang kunwari. So, dapat talaga, meron kang kapupuntahan. Yung sahod mo, allotted na yan dito. Hindi po pwede na malabo ang kinapupuntahan niya na gastos dito, gastos dyan. Clear financial goals talaga. Yun talaga masasabi kong Sa lahat kailangan. talaga dapat may clear goals ka bago mo gawin. Kailangan na kailangan yun. Yes. And to add dyan, dapat alam mo ring i-set yung priorities mo and i-track yung expenses mo na tulad nga nung sabi ni Miss Joyce, yung nililist down niya lahat ng expenses mo sa sa araw app na na yun. yun, no? Para alam natin kung saan napupunta yung pera natin, natatrack mo kung saan ka sumusobra, saan ka nagkukulang, para alam mo kung saan mo kailangang mag-adjust. Tulad nga ng binanggit niya kanina sa Shopee. Sumobra ka sa Shopee. Wala na palang pambayad ng renta sa Doon na. katapusan. Na-adjust na lang na-adjust. Oh. And pagka kaya mo na yung gawin, dito mo mapapractice yung self-control eh. Tama, friend. Grabe, ang dami din talagang mga nabanggit ni Miss Joyce na kapupulutan ng aral. Pero, magtingin pa tayo, friend, ng ano? Yes, Iba pang mga scroll comments. tayo ng mga comments ng ating mga viewers. So, ayan. Ang puti ko daw. Ay, wala ba? So, sabi ni Miss Rosemary, nasan yung backup B? Ayan. Wala si Rona. Oo. Sabi din nung mama mo. Go anak. Go, Hello anak. sa aking mother. Ayan, sa backup, after mo mapanood to, Miss Roma and Miss Rona, time na para mag-ano ng ating backup Si Ate Kat plan. din, naka-JF siya ng ano. Oo. Naka- Hi, Ate Ka! Si Ate
Sikat. And speaking of viewers and listeners, no friend, nanonood ngayon ng Facebook Live yung kapatid ko. And nais ko lang siyang batiin ng congratulations, Remiel Sarmiento. Kagagraduate niya ng friend. Congratulations. Yun, ako din, babatiin ko din yung aking kapatid na kapapasa lang din sa board exam. Sa pag-nurse. Congratulations, Nurse Sandy. Congratulations sa kapatid ko, Nurse Sandra Suliben. So talagang sa pag-graduate nila na yun magkakatrabaho, madadagdagan na yung budget natin sa pamilya. Marami na tayong kahati. So mga ganap ng young professionals, yung mga kapatid natin, friend. Congratulations. Swak na swak din talaga yung topic natin. Sakto din sa pagka-graduate, sa mga pagkapasa, makikita nila kung ano ba talaga yung dapat gawin pag sumahod na sila. Yes. So ayan, natapos ng ating episode na to. Grabe, napakarami nating natutunan kay Miss Joyce. So parang mamaya ready na akong maglista ng mga expenses. Madami-dami ba yan? Habang listahan to, no? So syempre yung mga needs, lalong-lalo na sa wants, parang maglilista. Oo. Charot. So happy payday kahapon? Kahapon. Yes. And sa mga recent mid-year bonus, ubos na ba? O Na-save na. Yun nga. Nasaan na? Na-late yung segment natin na to. Kahapon kasi kami sumahod na COS. Nagastos. Nagastos na. Next month na lang. Oo, wala na. Naubusan na tayo agad ng pera. So, thank you, Miss Joyce, kasi sa mga shinare mong tips, ideas, at marami pang iba, syempre. Sa mga listeners na nakinig, tumutok hanggang dulo, mag-iiwan lang ako ng isang quotation galing kay Dave Ramsey. A budget is telling your money where to go instead of wondering where it went. Kasi ang pera dapat maidala sa tamang bulsa. Yes, and let's keep in mind, walang perfect na budgeting formula, pero dapat meron ka nitong 3. So 3 key points lang from Miss Joyce: awareness, discipline, and adjustment. So set a clear financial goals and i-track natin yung mga expenses natin para maging aware tayo at maging disiplina at laging willing dapat to adjust according to our priorities. So that is why we need to set our priorities straight palagi, and friend. And palaging tandaan, ang pagiging financially literate ay isang malaking advantage patungo sa ating financial freedom. At dahil may pa-quote ka, syempre ako rin. So sabi nga ni Eric Ward, becoming rich is hard, staying broke is hard, choose your hard. So with that, we hope marami kayong natutunan at napulot na aral with today's episode. May we all have the financial freedom para less stress and happy lang. Mga kasens, abangan nyo po ulit kami sa susunod na Biyernes at makakasama po nating muli si Miss Babaji at Miss Rose Gold sa episode ng ating programang ito. Yes, and humahabol sa ating comment section si Victoria Sumayaw. Si Hi, Bea. Bea! Ang gwapo ni Kuya Bren kapag seryoso yung usapan. Hindi na ako magpapatawa. Lagi na lang daw siyang seryoso. Lagi na lang ako seryoso. And ang ganda ng topic ni Ate Joyce Ann, very timely and informative. Yes! Hi, thank you guys! so much. Thank you Ang po. fresh niyong lahat, sabi ni CM. Mas fresh ka, Bi. Wag Wala kang na, mas refresh papatalo. pa sa'yo. And sabi naman ang aking mother-in-law, hi Mama Rosie. Wow, nakaka-inspire naman, ang ganda ng topic. Hello Congrats po, sa tita. inyo. Thank you po! so much Salamat po. po. And paniguradong mag-e-enjoy kayo habang marami kayong matututunan at mapupulot na kaalaman sa usaping pera. And before we end this, Miss Joyce, last na, no? So, gagawa ka ng speech. Speech name, Miss Joyce. Introduction tungkol sa'yo, ano ito. And after that, sabay-sabay naman nating banggitin. Babanggitin yung aming tagline mamaya. Ng program namin. So, may naiisip ka ba dyan? Grabe, ang bilis ng isip. Oo. Joyce. Meron na ako naisip. So, ako ang inyong Kumarites Joyce, ang taong maghahatid ng chismis tungkol sa kaperahan. So, Wow. ayan. Grabe naman Chismis yun. pa rin. Oo. So, ulitin natin ng isa pang beses, no? Go, Miss Joyce. Isa pa. Ako ang inyong Kumarites Joyce, ang taong maghahatid ng chismis tungkol sa kaperahan. And this is Mrs. G, ang inyong financial bestie at Mrs. na happy at wais pagdating sa money. At ako naman ang inyong financial bro na si Brankitan na naniniwalang sa piso-pisong maitatabi mo, siguradong buhay mo'y aasenso. We will help you to make your money make sense. This is Talking Sense. Pag-usapan natin ang ating kaperahan, 1 cent at a time. Catch us on air right here on Radyo Agri 90.1 FM tuwing Biyernes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kasaganaan para sa bayan.